Thanks God, it's Friday. Friday the 13th tayo ngayon po. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman sa programa natin. Nick Talk with Nico. Welcome na welcome kayo po lahat. Mga Filipinos, kababayan, kaibigan, at kapatid ko po dito sa Malaysia. Mga Malaysian friends. Versus Filipino, kung nasaan man kayo po. No? Sa iba-ibang parte ng mundo, ang mga kababayan, kaibigan, at kapatid ko po dyan sa Pilipinas. Welcome na welcome kayo po dito sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico. And of course, si Logan Martin, who is also watching this program, I would like to say, God bless you and hope you are doing fine. Salamat pagi, salamat patang, and salamat mamang. In other words, good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. Lahat kayo po, be it Filipinos or any nationalities. You're all welcome dito po sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico. Okay, direct to the point na tayo po. Now, let's talk about issues, what is happening in the Philippines. But a thousand apology. Before I will give you before I'm going to give you some news, political news regarding what is happening sa Pilipinas po, let me remind you again that tomorrow is a very significant day to each and every one of us, particularly po mga lovers, no? Mga lovers. Why do I say mga lovers? Because tomorrow we are going to once again celebrate ang occasion, Day of the Hearts, Valentine's Day, Saint Valentine's tomorrow po, no? And we, each and every one of us knows that when it comes to Valentine's Day, we celebrate it with feelings talaga po, mga Filipinos. Not only Filipinos, but also lahat ng mga tao na may or involved sa sabihin natin pag-ibig. Pag-ibig po. Walang pag-ibig, walang buhay ang buhay natin po. Di ba? Ganon lang yan po. So, let us not forget that tomorrow is Valentine's Day and let us not forget our loved ones po, no? And sabi nga to the Roman Catholic believers or faithfuls po, no? Sabi nga ang mga religious, sabi natin, leaders natin dyan po sa Pilipinas, kung pwede daw po, if possible, let us celebrate the Valentine's Day by attending Mass. Attending Mass po. And of course, maganda yan po. That's a good, sabihin natin, advice coming from our religious leaders dyan po sa Pilipinas. Always think about our Creator, our God po, no? Without God, there won't be love sa buhay natin po. And because of God, no? Because of God, then we enjoy sabi natin itong importante. Before going to love, you must care each other. When you care each other, then it will develop into love, no? So, once nandun na ang love po, then mas exciting and challenging ang buhay ng dalawang tao po, lalaki at babae po, no? So, it is a tradition, since time immemorial, Filipinos or anybody po celebrating ang Valentine's Day po, normally they will sabihin natin present some red roses or flowers po, some chocolates, no? But sa mga Filipino, dahil medyo mahirap ang buhay natin dito, I'm not putting down naman ang mga Filipinos, no? But we are very peace-loving and loving creatures of God po, ang mga Filipinos po, no? So, maski paano po, maski mahirap ang buhay natin in terms of financial, let us celebrate bukas, February 14 po, no? Valentine's Day, in our own, sabihin natin, ways and means na lang po, no? Based on what we have. Not necessarily kung pupunta tayong mga florist shops ngayon, definitely, I'm sure, flowers are very expensive in the Philippines. Not only in the Philippines, but also in Malaysia po, no?
and other things you can give to show love to them. Show love to your loved ones, to your wife, to your husband, to your family, to everybody whom you love. Ganun lang yan po. Through prayers, that is very important also po. If you're gonna give material things, extend your prayers to your loved ones po. As the intervention, as well from God, from the Almighty, to give peace and sabihin natin magandang buhay ng mga loved ones natin. Magdasal tayo sa Panginoon. Alright? Magdasal tayo sa Panginoon po na tomorrow, while we celebrate ang Valentine's Day po, God will give a clear mind to our politicians, especially itong mga kurakot, itong mga magnanakaw po, no? Let them realize the importance of love. Let them realize the importance of love. Instead of becoming very greedy on material things, cheating taxpayers' money, stealing the taxpayers' money because of greediness, let them realize tomorrow po, no? From tomorrow onwards po, no? The greediness is not part of love. Greediness is not part of love. Give peace a chance, give love a chance. No? Give love a chance po. So, yun ang mensahe natin dito po sa TikTok, Daily Talk with Nico. And all the best. Happy Valentine's Day to all of you po when you celebrate or when we will celebrate Valentine's Day tomorrow. Those wala pang mga lovers, no? Boyfriend or girlfriend ba po, relax lang kayo. Just relax. Time will come. Time will come. It will come parang it will come like a thief in the evening. Night po. You will be surprised na mayroon pala ang sabihin natin na they say ang partner mo po. Partner mo po. Alright. Sige. Alright, let's move on. Ito nga programa natin ngayon dito sa TikTok, Daily Talk with Nico. Today, I'm going to touch some issues, very important issues po. About, one is about, did you heard about, there was a secret communication between President Ferdinand Bongbong Marcos and the former Undersecretary, Undersecretary Adrian Bersamin. My communication, my text, exchange of text messages between, alleged nila, between President Bongbong Marcos and Bersamin. And it involves kickbacks. Kickbacks po. Unhealthy activities po. Corruption. Now, if it will be verified and proven it is true, then I think the president will be in a big trouble po. Because it will connect him dyan po sa ongoing investigation, flood control projects po. Anyway, I'm going to share with you some video clips po in a while. So, standby kayo po dito sa programa natin because we have some video clips that I would like to share with you. The other thing is that I'm going to share a video clip po regarding what is happening between Philippines and China. The Senate, majority bloc dyan po sa Senate, they passed a resolution the other day condemning Chinese officials po for criticizing ang mga Senado natin po. I, for one, I'm a Filipino, I do not agree na you will look down on us, mga Filipinos, itong China po. But let us not make the situation worse. Because whether we like it or not po, China needs us and we also need China. We also need China. Kung may mga problema man tayo po, let's just solve it diplomatically, in a diplomatic way. And how we do it is through dialogues, through meetings, Through meetings. And the people
with authority to do the discussions, meetings po, isa nandiyan po ang Department of Foreign Affairs. There must be the right people who will be talking to the other side, ang China po. Because if we are not going to solve this problem po, the war of words between China and Philippines officials, then it will lead us to nowhere except that the Filipinos will suffer. Siguro hindi masyado ang mga leaders natin, but ordinary Filipinos definitely will suffer po. In many ways po, economic, security-wise, politically-wise, we will suffer po. Alright? And apart from that, I'm going to share with you also po, 2028 election, no? Presidential election. Sino kaya po ang mga opponent or potential candidates for the post of president in 2028? No? At the moment, if you look at the situation, Sara or Vice President Inday Sara Duterte, whether we like it or not po, is top on the list. If tomorrow will be the election, I am sure po, Inday Sara Duterte will be the president. But, schedule ang presidential election po on 2028 pa po. No? So, who are the possible potential opponents of Vice President Inday Sara Duterte? One is the former Vice President, Leni Robredo. Then we have Senator Bam Aquino, and another senator, no? Who's very vocal, aggressive when it comes to corruption activities po, si Senator Risa Hontiveros. So later on, I'm going to share with you po some video clips. Video clips on the scene. And another video clip I'm going to share with you po, ang reaction, one of the political strategists or analysts who gave her observation or reaction tungkol itong problema ang communication between President Ferdinand Bongbong Marcos and former Undersecretary Adrian Bersamin po. And I'm referring to no other than Professor Malu Tequia. Alright? So, to start with po, let's go sa dito po, sa impeachment. Punta tayo sa impeachment of Inday Sara Duterte. There was an interview yesterday sa kanya po, kay Inday Sara Duterte, and there are a few issues raised asked to answer si Inday Sara Duterte about ang impeachment, 3 impeachment complaints filed at the House of Representatives against her po. 3 impeachment complaints. So, nandito, let's watch and listen to the reaction or answers of Vice President Inday Sara Duterte. Hold on. 309. Mayroon tayo dito po, 309. Let's watch and listen to Inday or Vice President Inday Sara Duterte. Nandito po. Hold on. Hold on. Alright. Let's watch and listen to this. Julius, puspusan ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte matapos ang magkasunod na impeachment complaint na inihain sa kanya. Sinabi yan ng bise sa kanyang pagdalo sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte ngayong araw sa Davao City. Ayon sa bise, tuloy-tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo para tugunan ang impeachment. Nagpasaring naman ito matapos ang naging desisyon ng Kongreso na ibasura ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala raw si VP Sara na mayroong nagawang impeachable offense ang Pangulo. Narito ang kanyang pahayag. Hindi ko kasi nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So, hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko pa ngayon ay nandoon. Pero ako bilang Vice President, kapag mayroong challenge sa fitness ko, maniwala ko, hindi ako pwede umindi. Kasi nag-vote ako
At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. Eh, paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? Samantala, hindi naman pinalampas ng bise ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na nagpapakalat daw ng fake news ang bise. May pabirong sagot din si VP Sara sa usapin ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. Tinanong ko si VP Sara kung ano talaga ang plan niya. Narito ang sagot sa atin ng bise. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Eh, lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos sa trabaho ang gobyerno. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Julius, pinasalamatan din ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanyang opisina. Sa gitna ito ng pagtaas ng kanyang net satisfaction ratings mula plus 22 hanggang plus 28 sa huling quarter ng 2025 ayon sa SWS survey. Patungkol naman sa umiinit na world war ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, ang sabi dyan ng bise, ayusin na daw dapat ang relasyon sa lahat ng kalapit nating bansa. Yan po ang latest. Julius. Maraming Alright, ayan po, narinig natin na si Vice President Inday Sara Duterte. First thing she was saying, she took her oath as Vice President of the Philippines po, and she will respect ang Constitution and defend ang Constitution po. And he was referring, based on what she was saying, he was saying that kung ang presidente natin or ang official may health problems po, no? Kailangan po ilabas ang health condition ng leader natin po, no? Nasa Constitution yan po. Kasi kung may problema ang leader natin, and I think he's referring this to President Ferdinand Bongbong Marcos po, mahirap to lead the country if you are facing mental or physical problem, or kung may sakit tayo po or involved tayo sa other illegal activities. Yun na po. And tungkol naman sa 2028 po, sabi niya, klaro-klaro po, na? No need for me to explain. No need for me to explain. But anyway, whether we like it or not po, no? Whether we like it or not, come 28 schedule talaga po, that will be on May. I don't know what date yan po, but that will be on May 2028 that we are going to have this presidential election. General election ito po. So, let's see what will happen po. What will happen. So, okay, since we are talking about Inday Sara Duterte and 2028 presidential election, sino kaya po ang potential na candidates of Inday Sara Duterte? As what I said, if election will be held, presidential election will be held tomorrow, I think 100%, I don't even think, I'm sure that Inday Sara Duterte will come out victorious po, based on the political survey po. In fact, yesterday lumabas ang SWS survey, although it conducted last November, but the result shows that Vice President Inday Sara Duterte continue to lead, and there is a big margin difference po, no, between her and the next candidate. So, ano talaga, and when we talk about the Inday Sara Duterte, comparing ang trust rating din
ng presidente natin si President Ferdinand Bongbong Marcos, malaki din po ang diferensya. That's why I say if tomorrow will be the general election, 100% si Inday Sara Duterte will win. Okay? But anyway, sino-sino ang mga potentials? Based on reports and haka-haka ng mga tao, there is the three potential presidential candidates, no? Among others na. Now, former Vice President Leni Robredo, we have Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, and of course, lumalabas din mga pangalan ni Senator Raffy Tulfo, DILG, no? Siya mismo din sabi that is open to the idea of being a candidate for the position of president sa 2028, and I'm referring to John Vic Remulla. Now, here is a video clip that I want to share with you po. This is a talk show, TV talk show po, dyan po sa itong Ilocano Defenders Party List po. Now, they touch on itong mga credentials, ang strength ng ni Leni Robredo, ni Sara Duterte, Vice President Inday Sara Duterte, Leni Robredo, Bam Aquino, and Risa Ontiveros po. Let's watch and listen sa talk show ng Ilocano Defenders Party List po. Let's watch and listen to this po, and nandito na po. Listen carefully so you will understand po. It's very easy to understand, but listen carefully po. Na kung hindi daw si Leni Robredo, ang pinapalutang na iba, si Bam Aquino daw, si Senator Bam Aquino. So mukhang medyo may resistance sa ating United Opposition na ipasok si Senator Risa Ontiveros bilang kanilang front runner as presidential candidate. Ano ba nakikita mo dito, Dad? Well, kasi bawat isa sa kanila may kanya-kanyang katangian. No? Meron silang mga strengths and weaknesses na sinasabi natin. No? So, yun ang dapat timpangin ng opposition kung sino yung tamang match para kay Vice President Sara Duterte. If you will analyze it kasi, si Sara Duterte has already established a very strong position. No? Na ang tingin sa kanya ng mga masa, ng mga karamihan sa mga middle class na sumusuporta pa rin sa Duterte brand is that number one, when it comes to Duterte brand kasi ibig sabihin tough on crime yan. No? So talagang ang krimen ay mababawasan o kahit na paano mawawala sa mga ganyang issue, no? Sa topic na discussion. Number two, syempre sinasabi nga nila pag si Sara Duterte ang mananalo, tiyak yung mga gumawa ng katiwalian dito sa flood control scam na to, mga scandals, tiyak may ilalagay sa kulungan. Kaya yun ang isang kumbaga tinatahak na parang direksyon ng mga karamihan sa ating sa masa level, no? Pero sa middle class, siyempre medyo hati yan. Kaya kung titingnan naman natin kasi, siyempre pag sinabi natin ang suporta ni Vice President Duterte, kung titimbangin natin na sa mga 1/3, 33% more or less yung lumalabas. No? So, sabihin, 1 out of every 3 Filipinos more or less are convinced na siya yung dapat maupo na bilang Pangulo. So meron pa yung 2/3 ng ating mga kababayan na either undecided or naghahanap sila ng better opponent or better opposition. So, yung 2/3 na yan could be a spellbinder na sinasabi natin. No? Hindi pa natin masasabing tiyak na mananalo si Vice President Sara Duterte, pero yamado siya as of this point. So, ngayon, kukunin natin isa sa mga katangian ng mga possible contender laban kay Sara Duterte. No? Kung assuming lang na isa lang talaga yung lalaban na mga kakalaban ni Sara Duterte, mukhang magkakaroon to ng mas magandang patutunguhan. No? It will be a very close match if it will be 1-1, assuming na wala nang ibang lalaban. So tingnan natin, isa-isahin natin, Senator Bam Aquino, ano ba yung kanyang mga strengths, ano yung kanyang mga weakness. No? Si Senator Bam Aquino kasi, ang kanyang strengths, number one, clean image. No? So yung pagtitignan siya ng mga madla at ng mga kababayan natin, malinis yung kanyang record. No? Hindi siya natapunan ng kahit na ano bang putik, no? When it comes to corruption.
yun ang kanyang advantage. Saka may legacy name din ng Aquino. Tapos may legacy name din ng Aquino na ibig sabihin pag Aquino yan, more or less anti-corruption yan. Yun ang tingin ng marami, no, perception-wise. No? Number two, of course, ang kanyang sinusulong is edukasyon, no? Better education, no? So which is also good for the nation. Pareho sa advocacy natin. Tama, pareho sa atin kasi pinagsinusulong ng ating Ilocano Defenders Party list is better education, quality education for a better future for the Filipinos. So, yun ang kanyang mga strengths. Tingnan naman natin yung strength ni Leni Robredo, dating Vice President Leni Robredo, na ngayon alkalde naman, no? Ang kanyang strength naman is gano'n din, clean image, tapos lumaban siya nung nakaraang halalan, so meron ng name recall, no? Maraming sumuporta sa kanya, kasi medyo ang dating niya sa madla is parang mabait, no? So yun ang kanyang advantage, no? So humble and clean record din, no? So yun ang kanyang advantage, no? So yun ang kanyang strength. Pag-usapan naman natin si Senator Risa Hontiveros, no? Anong strength ni Senator Risa Hontiveros? Okay, number one is tough, no? Ang tingin sa kanya ng madla ay palaban din, no? So medyo tumutugma siya dun sa, kumbaga, katangian ni Sara Duterte, no? So palaban siya, palaban ni si Sara Duterte. So yun ang kanyang strength, no? So siyempre pag titignan mo, yun ang kanyang advantage, no? Kasi siyempre kung ang kalaban mo ay palaban, tapos ang itatapat mo hindi palaban, baka magkaroon ng tidal whip in favor of the palaban. Kasi ang ating mga kababayan, hinahanap para nila talaga yung mga tough leaders, no? Yung mga palaban na leaders. Yun ang kanyang strength, no? And then number two, of course, nakita naman natin na isa rin siya sa mga aktibong lumalaban sa mga kung ano mga katiwalian sa lipunan, no? Yung sumikat siya dahil kay Alice Go, talagang pinunaglan niya na ipakita niya yung detalyadong mga kalokohan na nangyari doon sa mga issue tungkol kay Alice Go, no? Yung mga big citizenship, saka yung mga corruption sa Pogo, etc. So, meron din siyang ganung brand, no, na palaman at the same time, may talagang handang ilantad yung katotohanan sa publiko. So, yun ang kanilang mga advantage. So, yun ang kanilang mga dapat timpangin laban kay Sara Duterte kung sino sa kanila yung tingin ng madla na tatapat o may katapat, no? Kasi sabihin natin na may mga kanya-kanya silang katangian, minsan dapat mong itapat kung ano rin yung katangian ng kalaban mo, no? Kasi may nag-match mo rin yun, kung pound for pound, kinakailangan kung malakas siya sa kaliwa, dapat itapat mo rin siya na malakas din sa kaliwa o sa kanan yung kabila, no? So yun ang nakikita natin dito. And then, Alright, yan po ang observation na reaction ng Ilocano Defenders Party List po. And when we talk about sino kaya will be the official candidate ng administration sa 2028, it could be Leni Robredo, si Bam Aquino ba, Senator Bam Aquino, or si Senator Risa Hontiveros po, no? Now, maganda ang record din ni Leni Robredo, no? Former Vice President Leni Robredo. And of course, maganda din ang strength ni Senator Bam Aquino. And of course, nandyan po, when we talk about publicity, popularity po, nandyan si Risa Hontiveros dahil po yun sa Pogo issue. No? Sa Pogo issue. But if you look at the situation now po, para sa akin lang, this is my own opinion, ano talaga ang strength ng Duterte, so Inday Sara Duterte po, itong mga kandidato, which I mentioned earlier, si Robredo, si Aquino, at saka si Hontiveros po, hindi pa kaya po. If tomorrow will be the election po, I really doubt if they will make it po. No? Si Inday Sara Duterte will come out victorious. That's how I look at it po. Unless something happen. Now, this is the reason why you can see, since this is politics po, you can see, nandyan na po mga impeachment complaints, kaso, left and right kay Inday Sara Duterte, because they want to disqualify her from, sabihin natin, para sa 2028 election. But we have to look at it, no? Mga political analysts were saying, mas grabe ang suporta ni Inday Sara Duterte po, although they are not hoping, but in the event something will happen kay Tatay Digong, the former President of the Philippines, who is now under the custody of the ICC, dyan po sa The Hague, if something will happen to him, then game over na po. Game over na po. No?
We're not hoping that he will die, no? But if this will happen, then it's game over. Game over the way how not only me but other leaders, political leaders, analysts, strategists now are looking at this situation po in the event this will happen. Kayo po, what do you think? It's up to you po, no? May mga puntos din kayo. Okay, let's go to another issue now. The other issue now is itong communication messages between President Ferdinand Bongbong Marcos and former Undersecretary Adrian Bersamin. Ano ba talaga ito po? Let's watch and listen po sa report na ito po. You listen carefully itong report po. So you will understand what is really happening dyan po sa Pilipinas when it comes to the bagong controversy na naman po dyan sa Pilipinas po. We are looking at 251 po. Let's watch and listen to this. The ombudsman at the lower house being urged to investigate supposed communications that show President Marcos knew of kickbacks from flood control projects. House lawmakers Edgar Erice and Antonio Tino claim to have seen the messages between the chief executive and former presidential legislative liaison office Undersecretary Adrian Bersamin. Fugitive former Congressman Salvi Cohen alleged that Bersamin had given him a list of projects worth 100 billion pesos that Marcos ordered inserted in the national budget. Former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo later testified that he delivered 8 billion pesos in cash to Bersamin and then Education Undersecretary Trigiv Olivar. Merong mga exchanges of communications between Yusek Bersamin and the President. No, ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries. No? Tapos, may acknowledgement ng Pangulo. Ang maraming mga exchanges dito ay nagpapatungkol sa election campaign expenses. Congressman Tino says his source is Batangas Representative Leandro Leviste. Malacanang, for its part, vehemently denied what it calls rehashed allegations against the president. The House of Representatives recently dropped 2 impeachment complaints against the chief executive, declaring them insufficient in substance. Among the reasons the House Justice Committee cited was lack of evidence linking the president to kickbacks in the flood control mess. Sir, questions regarding these alleged communications between the president and his underlings. Go ahead. Actually, when he talked to us, my boss, my representatives, I told him what his motives. May motibo mo sa tayo. Bakit kami kinausap? Then sabi niya naman, sabi ko, ano yan? Meron ka bang self-preservation? Sabi niya, this is for the company. Sabi niya, sabi ko, we should take the risk. Sabi niya, hindi pa ako naman. Kasi I don't think that in general, yung groups like the Liberal Party, the Church, is not ready to support us because they have some press in what will happen BBM Yan po ang sabi niya. Alright, yan po. Narinig natin ang itong issue na po. It all came from Congressman Leandro Leviste po. Di man na yun na congressman po, no? That includes already si Leviste, wherein he talked to his colleagues itong ebidensya na mayroon siya po ang communication messages between the USEC, former USEC and President Ferdinand Bongbong Marcos po, no? Marami daw yan po mga messages. Kaya nga po they are calling na to investigate itong issue na ito po because they want to know the truth kung may veracity ba
kung totoo ba itong mga messages po in the event it is true po, then there must be a serious sabihin natin investigation po, no? Serious investigation because this is a serious allegation. Ano naman ang reaction ng isang political analyst or strategist po? And I'm referring to no other than si Professor Malu Tequia. Let's watch and listen ang reaction niya po when he was asked by SMNI during that program po yesterday. Nandito po ang reaction ni Professor Malu Tequia. Anmar, kung kailangan siguro verified yan, pero kung talagang may ganyan, nakakabahala yan kasi makikita natin na yung exchanges may kinalaman sa kickbacks at sa kwenta ng kickbacks. So, yan, if authenticated, ay kagimbal-gimbal dahil makikita natin talaga ang involvement ng Pangulo at ng PLLO head. So, na pamangkin ng ES at that time. So, sana mapa-authenticate yan at sana magawa at mailabas publicly para malaman ng taong bayan. Medyo ang hamon ngayon, ma'am, ang taong bayan ba ay may tiwala pa sa kung sino yung mag-iimbestiga? Kasi halimbawa, sa Senate Blue Ribbon, alam natin ano yung nangyari, pero still, parang ramdam mo sa taong bayan na parang hindi pa rin sila satisfied sa ICI. Sa ombudsman, hindi ko lang alam kasi alam naman natin kung sino yung namumuno sa ombudsman. Saan kaya sila lalapit ngayon at magtitiwala na merong lehitimo na mag-iimbestiga at makakakuha ng talagang Sa aming pananaw, mahina at mga institusyon ngayon. Pupunta tayo sa House, sa Senado, sa ICI, sa Ombudsman. Makikita natin ang iisa lamang ang kumpas, may pinipili na itiin, may pinipili na hindi isama sa listahan. Paano tayong punta sa katotohanan? Paano natin mapapanagot yan kung gano'n ang sistema? Ang narinig rin natin, this week, sinabi ng leader na let's move forward. Hindi pwedeng mag-forward ang bayan hanggang hindi na-re-resolvahan. So, sana po tayong pumunta ng bayan, yung taxes na binayaran natin lahat, at the same time, kung paano ginamit. Alright, yan po. Klaro-klaro po ang opinion o observation of Professor Malu Tequia po. And may mga puntos talaga siya po dyan, no? And kailangan, I agree na kailangan i-verify yun po. Verify itong mga messages po so that we will know kung authenticated ba ito o hindi. Kung authenticated, then there must be a very serious investigation po. Because this is now linking President Ferdinand Bongbong Marcos to the issue of flood control projects po and other graft and corruption activities po. Yeah? And that's immortal sin po, no? Sa bayan natin. Anyway, okay, there is another video clip that I want to share with you po. Ngayon, today is Friday, the 13th. Thanks God it's Friday. And I just want to remind ng mga followers ko po, don't forget to like, follow, and support itong programa natin, TikTok, Dalian Talk with Nico. Nandito tayo sa Facebook, nandito tayo sa YouTube, at saka sa TikTok po. No? Huwag natin kalimutan to like, share, and follow po dito ang programa natin. Nandito po ang video clip, report ito po regarding the conflict between China and the Philippines po, ang Senado natin tungkol sa resolution na the other day ang Senate passed
condemning po ang actions ng Chinese official dyan po sa Manila tungkol sa issue po, no? Tungkol sa issue po ni Commodore J. Taliela, no? That is one of the issues po, no? And dahil dyan po, nakikita natin, nag-aggravate na itong conflict between ang Senado natin at saka ang opisyalis dyan po sa China. But yesterday or today, lumabas na po ang China news na kailangan na po, they're willing to sit down and talk po, no? Talk with the Philippine officials to diffuse itong problema po, because if it will be aggravated, tayo po, mga ordinary Filipino, will suffer. So, let's watch and listen to this po. This will be my final video clip that I'm going to share with you today po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Nandito yan po. Sana yun, ha? You hold on. 4:59. Na kung hindi daw si Leni Robredo ang pinapalutang na iba, si Pam Aquino daw, si Senator Pam Aquino. Mali So, yata. mukhang medyo Sandali. Saan na yan? 446. 446. Saan na yan? 446. Pinuntirya ng Chinese Embassy in the Philippines si Senate President Tito Soto at tila ba sinagot isa-isa ng spokesperson ng Chinese Embassy na si Ji Lingpeng yung mga unang naging pahayag ni Senate President Soto. Una, bakit daw tinatawag na rude yung mga taga-Chinese Embassy samantalang may ilang mga senador nga daw ang minura sila sa mismong plenaryo at sa session hall. Sino daw ang bastos ngayon? Pangalawa, bakit daw tinatawag na walang respeto yung ilang mga taga-Chinese Embassy samantalang mga ilang senador nga raw ang nagsasabi na muli sila at hindi good and not a good guest. So, nasaan daw ang respeto dyan? At bakit daw sinasabi ni Senate President Soto na pinapatahimik ang Senado? Hindi raw yan totoo dahil lang mga taga-Chinese Embassy nga raw ang patuloy na tinatakot at tinitrete. Gigi, kung maalala mo na unang sinabi ni Senate President Tito Soto na mukhang may pagtatangka mula sa Chinese Embassy na patahimikin yung mga senador dahil doon sa nilabas na resolusyon na kinukundina itong naunang mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilan sa ating mga government officials. At maging yung ilang mga mambabatas, Gigi, hindi rin nakaligtas dahil ni Senator Kiko Pangilinan, sinabihan ng Chinese Embassy na yung kanyang mga pahayag mukhang political stunt lang at pagkuha lang ng atensyon. At yung kay Senator Risa Ontiveros naman, sinabihin nilang hindi totoo na pinapatahimik yung mga senador dahil kung totoo, di sana daw hindi sila nakakapagkalat di umano ng disinformation, Gigi. At may anong reaksyon ng mga senador, particular ni SP Tito Soto dito sa pahayag? Talang may ilang mga senador nga daw ang minura sila sa mismong plenaryo at sa session hall. Sino daw ang bastos ngayon? Pangalawa, bakit daw tinatawag na walang respeto yung ilang mga taga-Chinese Embassy samantalang mga ilang senador nga raw ang nagsasabi na muli sila at hindi good and not a good guest. So, nasaan daw ang respeto dyan? At bakit daw sinasabi ni Senate President Soto na pinapatahimik ang Senado? Hindi raw yan totoo dahil lang mga taga-Chinese Embassy nga raw ang patuloy na tinatakot at tinitrete. Gigi, kung maalala mo na unang sinabi ni Senate President Tito Soto na mukhang may pagtatangka mula sa Chinese Embassy na patahimikin yung mga senador dahil doon sa nilabas na resolusyon na kinukundina itong naunang mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilan sa ating mga government officials. At maging yung ilang mga mambabatas, Gigi, hindi rin nakaligtas dahil ni Senator Kiko Pangilinan, sinabihan ng Chinese Embassy na yung kanyang mga pahayag mukhang political stunt lang at pagkuha lang ng atensyon. At yung kay Senator Risa Ontiveros naman, sinabihin nilang hindi totoo na pinapatahimik yung mga senador dahil kung totoo, di sana daw hindi sila nakakapagkalat di umano ng disinformation, Gigi. At may anong reaksyon ng mga senador, particular ni SP Tito Soto dito sa pahayag ng Chinese Embassy? Nako, Gigi, hindi nagpatinag si Senate President Tito Soto at sabi niya, imbis daw na siya ay mainis, mas pinipili na lang daw niya na siya ang mang-inis o maging annoying. Samantala, Gigi, sabi naman ni Senator Raffy Tulfo, teka muna, bakit yung Chinese Embassy, sila na nga yung agresibo, bakit sila pa yung sensitibo? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo, pakinggan natin, Gigi. Sila nang bubuli, sila nag-water cannon sa atin, and yet, nakuha pa nilang maging sensitive. Come on.
dapat kung gaano kakapal ang blip. Jiggy, si Senator J.V. Ejercito nga naniniwala na baka dapat daw mas mainam palitan na lang yung mismong ambassador ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas na si Jing Juan. Kabago-bago raw kasi nakaka-assign lang dito sa Pilipinas ay hostile na o kumbaga paaway daw yung kanyang attitude. At yung ganyang attitude daw ng ambassador ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas hindi nakakatulong para ayusin yung relasyon ng Pilipinas at ng China. Narito naman yung bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So, I think kung mas maganda, papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the Coast Guard. They've been very hostile against officials. Our government, they have been disrespect us, but they want respect, but they have to respect also Philippine officials. Jiggy, suportado naman ni Senator Raffy Tulfo yung hiling ni Senator JV na palitan yung ambassador ng Chinese Embassy dito dahil tila nagiging masyado daw palagsibuyas itong si Chinese Ambassador Jing Juan. At ang sinasabi pa ni Senator Raffy Tulfo mas mainam magpadala na lang ng bagong kinatawan ang Beijing dito sa Pilipinas. At nanindigan din ang mga senador, Jiggy, hindi nila ini-intimidate o tinatakot yung Chinese Embassy. Talagang naninindigan lang daw sila sa karapatan, lalo na ng ating mga mangingisda at na naaapi daw at laging binubuhi. Samantala, si Senator Robin Padilla, na kung tutuusin, hindi pumirma doon sa resolusyon ng Senado, ay nakiisa sa mga ginawa ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Posisyon lang ng Senado yung kaya kung ano man yung posisyon namin, walang sino man ang pwede magsabi na mali yun. Posisyon lang ng mga senador. Jiggy, ang suhestyon ng ilang mga senador baka kailangan na talagang mag-usap ng kinatawan ng Chinese Embassy at ng ating Department of Foreign Affairs para balangkasin paano ba pahuhupain itong tensyon na ito at paano ba patitigilin itong mainit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at ng ilan sa ating mga government officials, partikular ng mga senador. Yan muna ang latest mula sa Senado. Alright, yun po, narinig natin po. And para sa akin lang po, I hope itong problema between China and Chinese officials at saka mga senador natin po, I hope we will be able to address it as soon as possible po para hindi na ma-aggravate ito and it will not become worse, no? Kailangan po na i-preserve natin. Sabi ang China, let's talk and have a dialogue and solve this problem. So sana lang po they will do that as soon as possible. And tungkol naman itong changing the ambassador, siguro po hindi naman yun it all depends on China na yun po. Sila na yung bahala, no? So, sige, cool down lang tayo po. Sana ang mga official natin, mga senador natin dyan po sa Pilipinas, be careful because this is a fragile issue ito po, no? Anything can happen and who will be affected ang mga ordinaryong Filipino. So siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin sa ngayon and I will make sure that I will continue to monitor ang mga situation dyan po sa Pilipinas and I will make sure that kayo po, mga kaibigan, kapatid and kababayan ko po, dito sa TikTok, Media Talk with Nico po, you will get the latest, if not the breaking news, but fresh news coming from me because I will religiously monitor ang situation dyan po sa Pilipinas. So, for now, I would like to say advance Happy Valentine's Day to each and every one of you, all of us po, and enjoy ang weekend natin Saturday and Sunday. Malaysia, Sabah na Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye, and I love you all.